welcome to our first ever youth service this 2026. Ayan, alright. Kamusta kayo? Excited ba kayo? Pwede ba makarinig ng malakas na amen dyan? Ayan, ayan. Before we start, let's pray po muna. Lord, thank you for bringing us tonight here. Alam namin na busy po ang bawat isa, pero we make time po today. And Holy Spirit, we invite you in this place, Lord. Move every heart tonight. At nawa po na kung may worries man lang ng bawat isa dito, Lord, take it. Instead, fill it with your peace, Lord, with joy and your fire. God, revive our hearts tonight. Revive our passion for you. Revive this generation because we give this night, we give tonight, this moment. In Jesus' name we pray, amen. Ayan. So, before we start singing, gusto ko lang i-remind yung lahat na alam kong being a student isn't easy kasi may pressure, may pagod, at may expectation yung iba sa atin. But tonight, this is our moment to pause from everything. Na isipin lang muna natin it's between you and the Lord. Ayan. So, eto na! Are you ready to worship tonight? Ito pa amen dyan! Hallelujah! Ayan! A one, a two, a one, two, three, go! Grabe taas guys! Ilabas nyo yung lahat na energy tonight because we are worshiping Him. We are worshiping our only God. Wash to pray, a way to seek your face. We know you're close. Let your presence fill this place. The world is a desert, dry and thirsty. Love is the answer, full of mercy. Give us your eyes to see the hurt.
lagi na, na walang imposible sa Lord at walang hindi mo kaya kapag kasama mo si Lord. Amen ba? Amen! I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing's impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken.
Hello. Ayun! Amen! Salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ang Lord! Woohoo! Yes! Gusto nating appreciate, no, ang ating next gen worship team. Palakpakan naman natin ang Lord sa buhay nila, no? Nakakatuwa mga be, sa ginagawa ng Panginoon sa inyong buhay, no? Yes. Woo! Salamat sa Lord. Nakahiningal pa ako. Hindi na tayo sanay tumalon eh. Okay, medyo hiningal pa si Ate Jaffa. Okay. Magandang hapon sa inyo, mga youth. Woo! Mga bagets. Ayan, no? Masaya po kami na nandito kayo ngayon sa ating youth service. Originally, ito yung ating shepherding group, no? Pero ngayon, ginawa na natin siyang youth service. Every 4 p.m. na po. At sa ating youth service na ito, meron po tayong tema, meron tayong goal, no? Ano yung goal natin? Okay, saan po ako magpipindot? Ayan. Tingnan nga, basahin natin. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Moving up, embracing spiritual maturity. Ang goal po natin, tayong lahat dito mga bagets, no? Ay in our spiritual lives, magkaroon tayo ngayong taong ito ng pag-move up or pag-level up in maturity. Gusto niyo ba yon? Gusto niyo ba yon? Pero sabi dyan, kailangan i-embrace. I-embrace mo nga yung katabi mo. Kung babae sa babae, lalaki sa lalaki, yan. Pag-embrace, kailangan may pag-accept. Tama? Pag in-embrace mo ang isang bagay, kailangan tanggap mo yun ng buong buo. No? So yung spiritual maturity na pagdadalhan sa atin ng Lord ngayong taong ito, kailangan yakapin natin yon. Handa ba tayong yakapin yon? Amen. Okay? So sa hapong ito, bago tayo mag-proceed sa ating pinaka-topic, no? Inaanyahan kong mag-pray muna tayo. Let's pray. Tungo natin ating mga ulo. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Lord, dahil lahat, Panginoon, talaga may first time. At pinaranas mo sa amin ngayon, Panginoon, first time po muli na ibalik itong youth service na to. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong ginagawa, Lord, sa mga kabataan ng Kingdom Ministries. Thank you po, Lord. And sa hapong po ito, Panginoon, malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang magsalita sa amin, Holy Spirit, at maitaas ang pangalan mo, Jesus Christ. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan naman natin ang Lord. Ayan. So isang bagay, tatanggalin ko na nga to. Okay? Isang bagay, mga bagets, na ating pag-aaralan ngayong hapong ito, very important. Okay? Okay. Saan ko ba ito ano bro? Diyan? O namamatay siya? Okay. Ang isa nating pag-aaralan ngayong hapong ito ay kung papaano ang ating prayer life ay mas mapapalalim. Sino dito ang nananalangin? Nagpe-pray? Ayan, no? Halos lahat tayo alam natin kung paano mag-pray. English yun eh, no? In Christ, bounty in Christ, our Lord Jesus, ganyan-ganyan. So sa una, naturuan tayo, habang lumalaki tayo, na tayo ay mananalangin. Pero ngayong hapong ito, pag-aaralan natin, papaanong mas mapapalalim pa ang ating pagkaunawa at ang ating prayer life. Okay? So ang topic natin ngayong hapong ito ay deepening your prayer life. Ilabas ang mga Bible, notebook, at ballpen. Okay? Yung iba sa cellphone magno-notes, okay lang yan. Ilabas niyo po yan. Magagamit natin yan ngayong hapong ito. Okay? So, deepening our
prayer life. Tinatawagan ko po sa unahan si Kuya Giser. Palakpakan naman natin ang ating napakagwapong Kuya Giser, no? Meron siyang trabaho ngayon dahil maglalaro muna tayo. Okay? Ngayon, alam niyo yung larong charades? Alam niyo yun? Okay. Si Kuya Giser ang mag-a-action sa atin. Lahat kayo may opportunity na sumagot. Hulaan, hindi GCash. May premyo, okay? Ang makakasagot. Sige, bibigyan ko kayo ng siguro 5 minutes, Kuya Giser, no? Para mahulaan nila kung ano yung phrase, okay? Na ipapahula natin. Okay, sige, ready? Lahat tumingin kay Kuya Giser, ha? 1, 2, 3, go! Okay? Okay! Oh, tama! Ang galing ni Precious! Grabe, no? Ang bilis. Sana pala, hiniraton pa natin, Kuya Giser, eh. Oo nga, mga 10 words. Okay. Thank you, Kuya Giser. Palakpakan naman natin. Grabe, dancerist pala si Kuya Giser, no? Okay, Precious, here's your premyo, no? Okay, hawak mo ang beat. Alam na alam ngayon yan, no? Hawak mo ang beat. Okay. So, yung ginawa ni Kuya Giser, no? Sinabi niya sa inyo kung ano yung sentence sa pamamagitan ng action, no? So, kung halimbawa si Kuya Giser dito sa unahan ay tumayo lang, hindi siya nag-action, sa tingin niyo ba makukuha niyo yung mensahe na gusto niyang sabihin? Hindi po, di ba? Pero, paano kung sinabi na lang ni Kuya Giser, hawak mo ang beat? Mas madali. Tama po ba? Ang communication, mga bagets, ay napakahalaga sa ating buhay. Para magkaroon tayo ng social life, para makabili tayo ng maayos sa tindahan, kailangan makikipag-communicate tayo. No? Pag nagsabi ka ng hello, mahalaga yung hi, yung sunod na sagot. Napakahalaga po ng communication para malaman natin kung ano yung gustong sabihin ng kapwa natin. Ang TV, tama? Communication yan. Diyan, binibigay yung mga balita, nalalaman natin kung ano yung nangyayari sa mundo because of communication. No? Kayo ba, nalalaman nyo bang mahal kayo ng isang tao kung hindi niya sasabihin sa inyo? Uy! Di ba? Pero pag sinabi sa inyo, alam mo, mahal kita. O hindi lang ito yung pang romantic love, no? Pati sa mga magulang natin, sa mga kapatid natin, mahalaga yung communication. Kung sa atin po, sa ating buhay, very important ang communication. Sa ating kaibigan, kapatid, kapamilya, mas lalo nang mahalaga na tayo ay nakikipag-communicate kanino? Sa Panginoon. Napakahalaga yung communication para maibahagi natin sa Lord kung ano ang laman ng puso natin. At para malaman din natin mula sa Panginoon kung anong gusto niyang sabihin sa atin. Tama po ba? Tama po ba? Amen. So, paano tayo makaka-communicate sa ating Panginoon? Alam niyo kung anong sagot? Prayer, no? Sa totoo lang, ang ganda ng ang ganda ng word. Prayer. We all know that through prayer, we can communicate to God. Ano ba ang ibig sabihin ng prayer? Okay? Basahin po natin ito, tingnan yung mabuti dyan. Sabi dyan, prayer is the intimate communication. Pag sinabing intimate, anong ibig sabihin nun? Mga bagets. Exclusive, no? Alam na rin? Close, no? Close na close. So yung prayer daw po ay very close communication natin
between God at sa atin. No? So, intimate communication. Ang prayer daw, it serves as both a privilege of relationship and a source of spiritual power. So, pag tayo ay nananalangin, ito ay nagpapatunay na tayo ay merong relasyon sa Diyos. And at the same time, ito ay nagiging source ng spiritual power. Lalo na pag tayo ay nanghihina, nagiging source ito na tayo ay napapalakas ng Diyos. Amen ba? Sabi pa dyan, through prayer, we align our hearts with God's purposes and experience His presence in our daily lives. So, kapag tayo ay nananalangin, ang pananalangin pala ay hindi lang laging, Lord, pahingi naman ito. Sabi nga nila, ang Panginoon daw nagiging pahingi noon. Lord, pahingi noon. Imbis na Panginoon, nagiging pahingi na lang lagi. Pero dito po, pinapakita na ang panalangin pala, pag tayo ay nananalangin, naa-align po, kumbaga nagiging magkaisa, yung ating mga gusto sa kung ano yung gusto ng Diyos. Amen? Amen ba? So, ibig sabihin nito, as we pray, yung thoughts ng Diyos, nagiging thoughts natin. Yung laman ng puso ng Diyos, nagiging laman na rin ng puso natin. At kung ano ang mahal ng Diyos, yun din ang nagiging mahal natin. Amen? Kaya pala, ang prayer, hindi pala siya basta lang sabihin lang natin na nakikipag-usap ka lang sa Diyos. Ito ay nababago ang iyong puso, ang iyong isipan na maging katulad ng sa Panginoon. At sabi pa dyan, ma-experience natin yung presence ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Maliwanag po ba kung ano ang prayer? Maliwanag po? Ayan. Ngayon, paano ba tayo magpe-pray? No? Una, personal prayer. Okay? Mga bagets, ito very simple. May apply natin to sa ating buhay. Okay? Una, personal prayer. Minsan, sino sa inyo yung kapag tinatawag mag-pray, ayoko po, kulang na lang yung ulo, pumunta na dun sa ano, ayoko po ate. No, pag ano na. Sino sa inyo yung ganon? Minsan kasi, ang reason, bakit ayaw nating mag-pray, ay dahil natatakot tayo na baka magkamali tayo sa sasabihin natin. Tama ba? O kaya, hindi natin alam kung ano yung dapat nating sabihin. O kung paano natin sasabihin. No? Pero po, ang personal prayer, ito po dapat ay natural lamang. Natural na nakikipag-usap ka sa iyong Panginoon. Hindi po kailangan ng mabubulaklak na mga salita. Tama? Na para bang ang kinakausap mo ay hindi na tao. Kumbaga parang, ay, iba na alien na ata yung kinakausap nito, no? Kailangan po, natural lang. Okay? So for example, ano tayo, Jairus. Paano mo sasabihin, halimbawa kay Kuya Topper, Kuya Topper, kamusta yung araw mo ngayon? For example, paano mo yung sasabihin sa kanya? Kuya Topper, halimbawa lang, sige, ayan, sabihin mo kay Kuya Topper, kamusta yung araw mo ngayon? Baliktad, ikaw pala magtatanong sa kanya. Kamusta yung araw niya ngayon? Tapos sasagot si ano, sige, go. Okay, sige. Ano, Jairus, ang sagot mo? Okay lang po, no? Mahirap ba yung sinabi mo okay lang po? Hindi, di ba? Sa Panginoon din po, sa ating pananalangin, sa ating pakikipag-usap sa Lord, hindi kailangan bongbong. Kailangan lang po, totoo ka. Natural ka. Amen? Pero, kahit na ikaw ay natural, kumbaga, hindi kayo nagkukunwari, no? Kailangan meron ka pa ring respeto at honor sa Panginoon. Kasi meron nagsabi sa akin, ate, sabi mo naman, natural lang, so pwede kong kausapin ang Diyos na para bang tropa-tropa lang kami. Yung katropa niya,
kung mag-usap sila, parang walang respect. Sa Panginoon, we can be ourselves, pero wag nating kakalimutan na ang Panginoon pa rin ay Panginoon. Amen? Nandun pa rin yung respeto, honor natin sa Kanya, sa ating pakikipag-usap sa Kanya. Amen po? Amen ba mga bagets? Amen. So sa personal prayer natin, meron pong tinuro si Jesus Christ, no? Kung papaano po tayo mananalangin. Okay, basahin natin yung Matthew 6:5-15. Open your Bibles. Sige po, buksan ninyo inyong mga Bibles. Matthew 6:5-15. Okay. Okay lang yan. Yung meron pa tayong mga walang Bible, no? Huwag kayong mag-alala. Bibigyan namin kayo ng Bible. Okay? Nakita na? Alam nyo, nakakatuwa kayong tingnan kasi talagang nagbubukas kayo ng Bible. Sige, go. Matthew 6:5-15. Matthew 6, ha? Matthew 6:5-15. Okay? 5-15. Nakita na, mga boys? Okay na? Nakita na dyan? Nakita na po? Wala? Oh, sige. Okay. Sige. Gusto ko basahin nyo muna. Okay? Bago natin babasahin as a group. No? Sige, basahin nyo muna dyan sa inyong mga Bible, sa inyong mga sarili. And then, after that, babasahin natin sama-sama. Okay, sige, go. I'll give you time. 2 to 3 minutes. Matthew 6:5-15. Matthew 6:5-15. 6 yung malaking number. Oo. Okay. 6 yung malaking number, 5-15 yung maliit. Okay. Si Earl. Binabasa ni Earl? Go. Share nyo sa iba kung walang Bible yung iba, ha? Sige. Josiah. Okay na? Okay na? Okay na? Okay. I guess yung iba ay tapos na. Okay. Sige. So, tapos na?
Nabasa na? Okay, maganda rin yan na nababasa ninyo personally dyan sa inyong mga Bibles. May Tagalog kayo. Kasi yung nandito natin English. Okay? Alis medyo na ano nyo na yung Tagalog. Okay, basahin natin. Sabi dito, and when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. So sabi ni Jesus Christ, kung mananalangin daw kayo, kung makikipag-usap kayo sa Kanya, huwag daw po kayong katulad ng mga hypocrites. Ano ibig sabihin ng hypocrite? No? They are pretending to be someone that they are not. Nagpe-pretend sila na isang tao na hindi naman silang ganun. Okay? So, ang ginagawa nito mga hypocrites, tumatayo sila sa harapan ng maraming tao at pinapakita nila na nananalangin ako. Ang purpose nila ay para makita sila ng mga tao. Kaya sabi doon, no, ginagawa yun ng mga hypocrites, nakuha na nila yung reward nila. No? So, ang purpose nila ay para makita sila ng mga tao. No? Makita na, ay teka, grabe, spiritual tong taong to, nananalangin to. No? Pero sa totoo lang, tunay ba ang pananalangin nila? Sa tingin ninyo? Hindi. Kaya nga hypocrite eh. Nagpe-pretend sila that they are really praying, they are spiritual, pero deep inside, malayo sila sa Diyos. Eh di ba ang prayer, kailangan meron kang relationship sa Panginoon? Sabi pa dito, but when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Sabi ni Jesus Christ, pumunta ka daw saan? Pag ikaw ay nananalangin, pumunta ka daw saan? Sa kwarto. Yung walang nakakakita sa'yo, kundi sino lang? Ang Panginoon. At doon, manalangin ka. At sabi doon, ang Panginoon daw natin na nakakakita, He will reward you. So ang panalangin ay mananalangin tayo, hindi para magmukha tayong spiritual. Kaya hindi natin kailangan ng magagandang mga mabubulaklak na salita. Ang pananalangin ay ating serious at genuine na pakikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya hindi natin kailangan nakita tayo ng mga tao. Pero paano yun, Ate Jaffa? Nagpipray nga tayo sa church, ang daming tao. Okay lang po yun. Pero make sure you go in your room in secret and pray to your Father. Hindi yung you're just doing it para makita lang ng mga tao na spiritual ka. Okay, nakuha po natin. Sunod. And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Sabi doon ni Jesus Christ, wag daw tayong katulad ng mga Gentiles, paulit-ulit. Alam niyo yung sa ulo na, wala na yung essence. Nakuha natin? Paulit-ulit ang bubulaklak ng mga sinasabi, pero deep inside, wala naman talagang intimate relationship sa Panginoon. Tandaan natin na ang panalangin ay bunga ng ating relationship sa Diyos. Kapag kayo ba may kaibigan, nakikipag-usap kayo sa kanila? Ito si Joem, tsaka si Kyle, lagi ko nakikita, talagang close yung dalawang to no? Tsaka si Yael. Nag-uusap kayong tatlo? Bakit? Kasi magkakaibigan kayo Tama ba? Oh, ang sweet naman. Di ba? Magkakaibigan sila may connection sila no? Kaya tayo, itong mga next gen, nag-uusap-usap kayo, di ba? Oh, kita ko ngayon group chat nyo Okay? Nag-uusap-usap kayo di ba? Bakit? Kasi may connection kayo sa isa't isa. Hindi lang kayo basta magkakasama dito sa team, pero magkakaibigan kayo. Tama po ba?
So, ganun din sa Panginoon. Meron tayong relationship sa Kanya, hindi mo kailangang, para bang ganito, hindi mo kailangang magpa-impress sa Diyos na para bang ang ganda-ganda mong manalangin. Ang kailangan lang ng Panginoon, yung ikaw, yung totoong ikaw. Walang halong pagkukunwari, walang pretensions. Amen? Amen. Ngayon, basahin natin yung kasunod. Sabi dito, pray then like this. Ganito daw po tayo manalangin. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Okay, sabayan niyo ako. 1, 2, 3, go. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive you your trespasses. Okay? So, binigay ni Jesus Christ yung isang pattern ng panalangin. No? So again, ito kasi ay sinasaulo na madalas ng mga tao at ito ang pinapanalangin. No? Pero itong tawag dito ay Lord's Prayer. Binigay ni Jesus Christ ang pattern kung papaano tayong mananalangin, mga kapatid. So ibig sabihin, hindi na tayo mahihirapan. May pattern tayong susundan, no? Pero syempre, meron pa rin tayong kalayaan kung paano tayo makikipag-usap sa Lord. Pero kung sa una nahihirapan ka, ito ang magandang pattern na gamitin natin. Una, sa personal prayer natin, meron tayong unang-unang part. Ano yan? Basahin natin. 1, 2, 3, go! Adoration. Anong ibig sabihin ng adoration? Adore. You adore. No? Kumbaga sa isang bagay, kung sa isang bagay nagagandahan ka, sasabihin mo, ang ganda naman. Tama ba? You adore, no? So, sa part ng adoration, umpisahan po natin ang ating panalangin na may pagpuri sa Diyos. Makinig, okay? Umpisahan natin ang prayer natin na minamagnify natin ang Diyos, tinataas natin ang pangalan niya. Tama po ba? Sabi doon ni Jesus Christ, Our Father in heaven, hallowed be your name. May pagpupuri sa Diyos. Kaya minsan pag-uumpisahan natin ang panalangin na pinupuri natin ang Diyos, nire-remind tayo nito na ang kausap natin ay ang pinakamataas at pinakamakapangyarihan. Amen ba? Amen ba? Amen. So, mahalaga din, sabi dito, after nung hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Pinupuri mo ang Diyos, Panginoon, pinupuri kita, tinataas ko ang pangalan mo, napakabuti mo, Lord. At the same time, dalangin ko na kung ano yung kalooban mo, mangyari sa akin. Amen ba? Ina-acknowledge mo na yung kalooban ng Diyos ang pinakamataas. At ninanais mo na mangyari yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, at kung saan pa man. Amen? So una, ano yung una? Adoration. Okay? Pangalawa, na part ng personal prayer natin. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Confession. Okay? Sabi dito, doon sa Lord's Prayer, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. So, sa part ng confession, after mong bigyan ng papuri ang Diyos, sa panalangin mo, napakahalaga na ihihingi natin ng tawad. Sasabihin natin, i-confess natin sa Diyos ang ating mga nagawang kasalanan. Ihihingi natin ng tawad ito sa Panginoon. Amen ba?
So sa part ng confession, dyan, isa-isahin na po natin, Lord, ito po yung aking nagawa, patawarin mo po ako. No? At hindi lang yon, hindi ka lang hihingi ng tawad. Anong sabi dyan? Ito, mahalaga to. Dito pala. Ayan o, as we also have forgiven our debtors. So sa panalangin pala natin, nagre-release din pala tayo ng forgiveness. At sabi doon sa last part ng verse na, for if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. So kung ikaw, nananalangin ka sa Panginoon, humihingi ka ng tawad, para bang ganito, Lord, ako po ay nakasakit ng aking kapwa, patawarin mo po ako. So tatanungin sa'yo ng Lord, okay, patatawarin kita. Eh yung nang away sa'yo, napatawad mo na ba? So napakahalaga po na in our prayer, nagre-release din tayo ng forgiveness sa mga taong nakasakit sa atin. Amen ba? Maliwanag ba yon? Okay. So, sabi pa doon, no, but if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Hindi po ako nagsabi nun, ang Bible. No? Si Jesus Christ mismo ang nagsabi nun. Okay? So, ano yung una? Anong unang part? Adoration. Pangalawa, confession. Pangatlo, thanksgiving. Okay? Sa thanksgiving, sabi dito sa Ephesians 5:20, giving thanks always and for everything to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. So, una, pinuri mo ang Diyos, itinaas mo ang pangalan niya. Pangalawa, humingi ka ng tawad at nagpatawad ka. Pangatlo, magpasalamat ka sa Panginoon. Panigurado mga kapatid, meron at meron tayo may pagpapasalamat sa Lord. Kung ikaw ay nakaranas na nakapagbayad ka ng tuition fee sa kabila ng hirap na hirap kayo, ipagpasalamat mo yun sa Lord. Kung ikaw ay nagising pa ng umagang iyon, no? Magpasalamat ka sa Lord. Ipagpasalamat mo ito sa Panginoon. So sa part po na ito, we have to express our gratitude, no? Sa ating Panginoon. Sa lahat ng kanyang ginawa para sa iyo, para sa pamilya mo, sa extended family nyo, sa barangay captain ninyo, sa Pilipinas, lahat ng bagay na ito, no? So napakahalaga yung thanksgiving. At regardless kung kayo ay nakaranas ng maganda or hindi maganda, no? Tayo po ay magpapasalamat sa ating Panginoon. Okay, tingin muna kay Ate Jaffa. Okay, alam kong maganda si Mami, pero tingnan niyo muna ako. Okay, Mami, hello po. Okay, so, review tayo. Ano yung una? Adoration. Pangalawa? Confession. Pangatlo? Thanksgiving. Okay? Daily bread. Hindi yun na lang, Lord, dalangin ko po, mag-provide po kayo, Panginoon, ng pagkain namin para sa buong taong ito. So, nag-pray ka, next year na uli. Kasi for the whole year na. Hindi. Every day, pine-present natin sa Panginoon yung ating mga requests. Tama? Sino dito ang may request sa Lord? Ayan, no? Yun, si Joem. Kaya, mahalaga po din ang parte na ito. No? Pero wag naman sanang ang panalangin natin, puro supplication na lang. Na Lord, pahingi ng ganito, kailangan ko ng ganito. May part po yung supplication, yung pag-present ng ating mga requests. Tama po ba? Amen po ba? Sabi pa dyan, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. So maging yung paghingi natin ng lakas mula sa Diyos na maka-overcome sa hirap ng buhay sa araw-araw, maging sa temptation, ito ay ating sinasabi sa Panginoon. Amen ba? Ngayon, basahin natin ito, Philippians 4:6. Okay, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Do not be anxious about anything,
But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. So wag daw po tayong maging anxious sa mga bagay. Sa totoo lang, sino makaka-agree kay ate na nakaka-anxious naman talaga ang panahon ngayon? Tama ba? Alam niyo ba kung magkano na ang diesel? Alam niyo ba? Halos 100 na, mga bagets. No, yung 100 dati, baon na natin yun sa isang buong araw. No? So, nakaka-anxious na ang mga panahon ngayon. Pero ang sabi dito, in everything, sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin, supply ng Diyos sa atin with thanksgiving, i-present natin yung mga request natin sa Diyos. At hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Amen? So ano yung unang part? A for apple. A for adoration. C for, okay. T for, and S for supplication. So after this, na mai-present natin sa Diyos lahat ng ito, mag-closing tayo. Okay? So sa closing part, sabi dito, yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever and ever. Amen. So sa panalangin natin after ng ACTS, sa end na ito, i-close natin ito by declaring the will of God, na yung prayer natin ay mangyari according to His will, no? Yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang glory ay ma-reveal, and at the same time, i-conclude natin na to with the word Amen. Alam niyo ba ibig sabihin ng Amen? O sige, magbibigay ako ng prize. O, sige. Si Chelsea, ano ibig sabihin ng word na Amen? So be it. Para ba kung sa Tagalog natin ba? Mangyari nawa, no? Ayon sa iyong kalooban. Amen? Kaya kinu-close natin ang ating prayer na sa pangalan ni Jesus Christ, mangyari nawa, so be it according to your will. Amen? Amen ba? So kaya po, in our prayer, we conclude it with, in Jesus' name, Amen. Okay. Kasi we pray, lumalapit tayo sa Diyos, hindi sa sarili natin, kundi sa pamamagitan ni Jesus Christ. No? Kaya in Jesus' name, Amen, mangyari nawa according sa iyong kalooban. Okay, nakuha po ba? Medyo may naitulong po ba sa atin kung paano tayo mananalangin? Kanino bang anak yan? Okay. Kanino bang anak yan? Okay? Sige. So again, isa-isahin natin. Ano yung una? Adoration, confession, thanksgiving, supplication, and closing. Tandaan natin mga bagets, yung salitang acts. ACTS, no? In our prayer, in our intimate communication with our Savior, with our Lord, let's adore Him, no? Let's confess our sins and forgive others too. Let's express our thanksgiving and let's present our requests to God, yung supplication niya. And then let's close it in the name of Jesus, because we come to the Father in the name of Jesus, so be it. Amen. Amen, Jairus? Okay. Sige. So yan po yung sa ating personal prayer. Ngayon naman, ano pa yung isang klaseng prayer, no? Na kailangan nating matutunan. Number 2, praying for others. Ito po yung tinatawag na intercession. Ganito po ang nangyayari. Denise, halika dito, be. Okay, sige. Ang ating napakagandang Denise. Okay, tsaka si Angel. Okay, come here, Angel. Ang napakagandang angel natin. Okay, ganito. Ganito po yung intercession. Sige, ako sa gitna, be. Okay, makinig po makinig.
Halimbawa, si Denise ay nangangailangan ng 1,000,000. Oh, sino dyan meron? Pwede rin ako manghiram. Okay? Si Denise ay nangangailangan ng 1,000,000. For example, gagamitin sa gamot. Okay? Ngayon, si Angel, she is representing, for example, ang Panginoon. Okay? Ngayon, ako yung mag-i-intercede. Ibig sabihin nun, ako yung pumapagitna. Nakuha natin? At ako yung tutulong kay Denise na ilapit din sa Diyos kung ano yung kailangan niya. I am interceding in behalf of Denise to God. Nakuha natin? Okay, sige. Thank you po. Palakpakan naman natin sila. Okay. Sige. So, yung praying for others, para bang tayo ay pumapagitna, no? Between our friend or our family na pinagpipray natin, at kumukonekta tayo sa Diyos in behalf of our family, of our friends, or kung sino pa man yan. So, napakahalaga po ito, no? Dahil, kumbaga, it helps, tinutulungan natin yung ating pinagpipray, no? At yung faith natin ay nagwo-work para mas mai-present sa Panginoon yung kanilang pangangailangan. Nakuha po natin? Kaya mga bagets, pag may nagsabi sa inyo, halimbawa na Caroline, Joem, Yael, Miriam, ganito yung dinaranas namin sa family. Pwede bang ipag-pray ninyo ako? No? So, sila, anong gagawin nila? They will pray for me. No? Isasama ninyo ako sa panalangin, ipepresent nyo rin sa Panginoon yung aking mga prayer request. Nakuha natin? Nakuha ba natin? Ayan. So, ano yung una? Personal prayer, yung acts and closing. At pangalawa, praying for other people. Okay. Basahin natin ito. Ay, nawala bro. Nawala yung ano. Parang naging ano siya. Screen na ano. Okay. Okay, babasahin na lang ni Ate Jaffa. Makinig muna, makinig. Okay? Reminder lang po sa prayer. Okay? Reminder lang mga kapatid. Prayer is two-way communication. Okay? Ayan. One is speaking to God, and the other is listening to Him. Do not forget the latter. Huwag nating kakalimutan na ang panalangin ay two-way. Kaya nga communication eh. Tama? May speaker, may receiver, no? So, sa atin din pong pananalangin sa Panginoon, part din po ng prayer ang listening to God. So, hindi lang po tayo yung nag-express ng ating adoration, thanksgiving, etc., etc. We also wait on the Lord na siya naman magsalita sa atin. Amen ba? Amen ba? At dun sa part na yon, napakahalaga nun. No? Napakahalaga na malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Amen ba? Amen. May natutunan po ba tayo? Opo. Opo. Okay. I hope and I pray na meron tayong natutunan ngayon. Matutulungan tayo nito na ma-deepen pa yung ating communication, yung ating intimate communication with our Lord. Okay? So, tayo tayong lahat. Let us pray, mga bagets, no? Let's practice praying. Ngayon pa lang. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po, Lord, dahil tinuturuan mo po kami kung paano pong kami, Panginoon, ay mag-grow sa aming relationship sa iyo. Dalangin ko po, Lord, na ang mga bagets na ito, Panginoon, sa kanilang natutunan ngayong hapon, na makatulong po ito, Lord,
para po mas ma-enjoy nila, mas matutunan nila kung papaano, Panginoon, sila ay magko-communicate sa iyo. Hayaan mo, Lord, na ang prayer life ng bawat isang nandito ay hindi lang basta maging ritual lang, Panginoon, kundi ito ay yung bumabalong na relationship nila sa iyo, Lord. Dalangin ko rin po na ang bawat isang nandito, Panginoon, na ang prayer life nila will be strengthened, O God. Dahil alam namin, Panginoon, na ito ay binigay mo sa amin for us also to receive spiritual power. Salamat po. I pray that for this generation, Panginoon, will be a praying generation. Na ang mga bagets na ito, Panginoon, will grow, Lord, in their prayer life. At i-desire nila na everyday sa buhay nila, makausap ka, marinig kung ano yung kalooban mo. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po sila sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay. Meron tayong sasagutan. Ay, quiz naman. Okay. Meron tayong sasagutan, pero mamaya pa ito. Okay? Ipapakita ko lang sa inyo para meron na kayong idea, no? Kung ano yung inyong i-share mamaya sa groupings natin. Okay? Number 1, write, kaya meron kayong mga papel dapat or sa cellphone ninyo, write a sincere prayer to God using the ACTS format. Okay? Write your prayer. Susulat ninyo ito. Halimbawa, letter A, okay? Isusulat nyo sa tabi. Letter C, susulat nyo sa tabi. Letter T, sulat nyo sa tabi yung Thanksgiving. Letter S, sulat nyo sa tabi yung supplication. Nakuha natin? And then closing. So, isusulat nyo po ito. Okay? Pangalawa, share with your group 1 to 2 things you need prayer for this week. So, isi-share ninyo, halimbawa, kailangan nyo ng prayer, patapos na ang school ninyo, no? So, maraming projects and all, kailangan nyo ng prayer para dito, i-share ninyo sa magiging group ninyo mamaya. And after sharing, papractice natin, pray for one another as a group. Okay? Nakuha po natin, mamaya po yan. Okay? Mamaya yan, after po ng ating closing. Okay? Sige po, yun lang po. God bless you. Palakpakan po natin ang Lord. Salamat sa Panginoon. So, ayun po. So, yun nga po. For sure po ay nabitin kayo kanina. Oo. Wala kayong choice. Nag-enjoy kayo ngayon. So, yun nga. Dahil nga nabitin kayo kanina, sabi ko, ay meron pa tayong mga susunod pang activity sa ating youth. Pero dahil hindi na kasya ngayong araw, ay magaganap na siya sa April na. April na ha, tandaan niyo yun. So sa April 10 to 11, ay magkakaroon tayo ng Youth Camp! So sa mga dati na nakapasama sa Youth Camp, na naputikan, gumulong, nagumapang, naligo sa putek, naligo sa tubig, mauulit po yun ngayon. Mauulit po siya. Asahan nyo na po. So kung sumakit po yung katawan nyo dati, masasakit po pala ngayon. Okay po. So yun po, alalahanin po natin na sa April 10 to 11, meron po tayong youth camp. Ngayon po, sinasabi na to ng mas maaga para po makapagpaalam na kayo, kagaya ko, magpapaalam ako. So yun po, para wala na po tayong aalalahanin pa. And sa susunod na, for sure nga naman, nabitin kayo kanina sa worship natin. Oo. Kasi nga, wala ako masyado nakikita tumatalo. So, nag-enjoy kayo. So, kailangan, next youth service ay gaganapin po ay sa April 19, 4 p.m. po ulit. So, ay gusto ko po sana na sa susunod na worship ay tatalon na ang lahat. Oo! And sa susunod ay, kung last youth overflow po ay na-explain na po sa atin ang accountability group, ay
Yung iba po naka-group na, yung iba po hindi pa, please coordinate po kay na ate about po sa mga wala pang group sa accountability. Kailangan po ay tuloy-tuloy po ang pag-meet ng accountability either 1 or 2 times a week po. So, a month pala. A month po pala. So, yun lamang po at maraming salamat. Yay! O, diba? Grabe ang energy ni Precious. Oo! Okay, salamat po. Okay. Ngayon naman po, hindi ko na patatagalin. No? Tinatawagan ko po ang ating senior pastor, Pastor Joash. Palakpakan naman natin ang Lord para po mag-end sa atin sa prayer and benediction. Yan, sige po, tayo tayong lahat, mga pogit magaganda. Meron ba tayong bit-bit at natutunan ngayon sa ating first ever youth service ba tawag natin? Youth service, meron ba natutunan? Taas ang kamay! Yan, salamat sa, alam nyo, yan ang tinuturo ng Panginoon. Amen po ba? Ibig sabihin, napunta kayo dito sa church para turuan ng mga pamamaraan para lumago tayo sa Panginoon. Amen. Okay, ngayon, mananalangin tayo. And after this, tatanggapin natin yung blessing na galing sa Panginoon. Kapag tumatanggap ng blessing, paano ang kamay? Ayan. Nakasalo. Hindi yung parang blessing, ano yan, parang gusto mo mag-slide yung blessing sa'yo. Kapag tumatanggap ng blessing, nakaganon ang kamay natin, ha? Okay? So, tuturuan ko kayo, mga youth, mamaya mag-end tayo sa prayer. And then after, i-receive natin yung benediction or blessing na nagagaling sa Panginoon. Okay? So, itataas natin ang kamay natin at ating dinadamdam na anumang pagpapala na ibibigay ng Diyos ay matatanggap mo. Okay? Sige, mag-pray tayo. Let's close sa prayer. Pray muna tayo, ha. Father God, salamat po na kami ay tinutulungan mo at tinuturuan mo na matuto kaming manalangin. Napakahalaga po ng aming pakikipag-usap sa iyo. Ito, Lord, ay parte ng aming magandang relasyon sa iyo. Kaya tulungan mo, Panginoon, ng mga kabataan na ito. Kung ano man, Lord, ang natanggap nila, natutunan nila, itong seed ng iyong word, banal na spirito, palaguin mo ito sa kanila. At alam ko, lalago ito at mamumunga sa kanilang buhay. Matututo, Panginoon, ng mga kabataan na talagang manalangin at dumulog sa iyo. Salamat po, Diyos. Lumago nawa sila sa pananampalataya. Lumago sila sa pagkakilala sa iyo. Maging, Panginoon, ang kanilang personal relationship, ang simpleng pananalangin at pagbabasa ng Biblia. Iniling po namin po, Banal na Espiritu, na gustuhin nilang gawin yon araw-araw, Panginoon, ng kanilang buhay. Salamat po, Diyos, sa iyo. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon, tanggapin natin ang biyaya na galing sa ating Diyos. Okay? Tanggapin natin ang biyaya. Paano tumatanggap ng biyaya? Taas natin ang kamay natin na parang sumasalo tayo. Damhin natin na ito, ang mga biyaya ay matatanggap mo. Amen ba? Sige. Ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at ang gabay, patnubay at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumaatinawa ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. Palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Bago tayo magkanya-kanya, purihin mo. Purihin po muna natin ang Panginoon.
Tanggalin na yung mga upuan. Dito tayo lahat sa gitna. Okay, side nyo na yung mga chairs. Okay, lahat ng youth dito sa gitna. After ng ating closing worship, wala munang aalis, no? Sasagutin pa natin yung 2 questions sa ating small group. Okay, sige, go. Youth, gusto ko ibibigay nyo Last na. Pause na ako. Dito sa unahan. Dito, mga pogi. Dito tayo, dito. Yan. Kasi kayo din nagbibigay Lahat ng dito sa energy. gitna, lahat. Dito tayo. Kayo Okay, nagbibigay Earl. ng energy. Yun, dito. Okay. Sige na. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing's impossible to you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I live in that faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live out what I see. I'm not gonna live out what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I live in that faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible. Through you,
Revival! 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 Uulit po ng revival basta lahat tatalon na. Lahat tatalon! Okay, let's praise the Lord! In 1, 2, 1, 2, 3, go! Watch me tonight. We're here to seek your face. We know you're close. Let your presence fill this place. The world is a desert, dry and thirsty. Love is the answer, full of mercy. Give us your eyes to see the hurt. Bring us back to life. Revival, hearts on fire. Holy Spirit, rain down, change us from the inside. Sing, oh, eh, oh, 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 revival. Your light, bring healing to the blind. You break the chains. Let your glory fill the sky. The world is a desert, dry and thirsty. Love is the answer, full of mercy. Give us your eyes to see the hurt. Bring us back to life. Revival, hearts on fire. Holy Spirit, rain down, change us from the inside. Singing, oh, 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 revival, hands up higher. Singing, oh, 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 we need revival. Woo! Praise God! Yes, praise God! Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid! Yes! Okay.